So mga ka-farmers, ma-visit kita sa isa sa pinakadako nga producers ng bugas sa bilog nga Pilipinas, ang Yummy Rice. Kag diri naton makita ini sa Oriental Mindoro. Kag aton subong meeting ang tag-iya mismo si Sir Vincent Agbayani. Kag ma-visit kita sa iya nga farm, sa Agbayani Farm diri sa Oriental Mindoro, mga ka-farmers. So let's go para ma-meet naton ang tag-iya sa Yummy Rice kag Agbayani Farm diri sa Oriental Mindoro, mga ka-farmers. Mga ka-farmers, dito na tayo sa planta ng Yummy Rice. Napakalaki ng kanilang facility. So makikita natin na sila talaga yung isa sa pinakamalaking producer ng bugas dito sa Pilipinas. So mga ka-farmers, excited na tayo makita yung may owner ng Yummy Rice. Hindi yun matutunan, saka hindi na makareduce sa pizza, makareduce. Hindi yung babalik pa. Or ilalabas na ulit tapos muli. Oo. Regurgitation, tawag yun. Anong tawag doon? Regurgitation. Regurgitation. Binabalik niya ulit. Ba't binabalik niya? Dalawa kasi. Binabalik niya yun kasi hindi pa totally digested. Kaya nunguhin niya para hindi na mahirapan sa loob. Ang dalawa yung ano niya, bodega niya. Di, apat yung bodega. So mga ka-farmers, very humble yung may owner ng Yummy Rice. At siyempre, dahil busy siya, patandalian na yung meeting natin sa kanya, mga farmers. So guys, natapos na kami mag-meeting sa may owner ng Yummy Rice dito sa Mindoro. Ito po yung planta ng Yummy Rice dito sa Mindoro, guys. So na-meet namin siya. Ito yung mga kasama namin. So nakita namin sa actual yung may owner ng Yummy Rice. Oh, siya nga. Punta daw siya ng Iloilo, tapos i-tour ko sa doon sa Orchard Valley. Ito yung aming prinsesa. Yan. Para sa vlog. Alam, si Ma'am Rosie. Ito yung aming queen. Si Ma'am Rosie. Ayan. Namit na namin yung mga travel kag mga ka-farmers, makadton magta sa iyang farm sa kay Vincent Agbayani nga farm, sa Agbayani Farm diri sa Mindoro. Kag dito nagtahalin sa Yummy Rice nga iyang office kasi sa iyang planta. So pakadton na ta subong sa may Agbayani Farm sa iyang bakahan kasi ang kanyugan makita naton karon dito sa iyang farm, mga ka-farmers kag mga ka-travel. So let's go dito sa Agbayani Farm. Good morning everyone, mga ka-farmers. Nandito po kami ngayon sa Mindoro kasama ko yung team ng Royals. At bumisita tayo sa farm ng may-ari ng Yummy Rice. Wow! Dito mismo sa kanyang bakahan. Hindi lang rice yung produkto niya, kundi may mga baka din. Ayan na yung ano na sila. Ayan po yung aming doktor. Si Engineer. Si Doc at si Engineer. Good morning, Engineer. Good morning. Dito po tayo sa farm nila. Tinatawag pala yung baka, lumalapit. Yan po ang... Hindi. Ito lang. Puntahan po natin yung baka yung dito po tayo sa farm or bakahan mismo ng may-ari ng Yummy Rice dito sa Mindoro. So ma-meet po natin yung mga baka niya dito. Ayan po sila, ang dami po ng baka. Tapos ang daming niyog po dito sa paligid ng farm niya, guys. Ayan, makikita natin. Ayan po yung mga baka. Papalapit na po sa akin yung mga baka. Ayan po. Ayan yung mga baka niya. Ito po yung farm dito sa Mindoro. Yung
may-ari talaga dito is yung may-ari mismo ng Yummy Rice. Alam natin kumakain tayo ng Yummy Rice eh. So nandito yung may-ari mismo ng Yummy Rice. Namit po natin siya. At syempre po kasama po natin yung engineer, yung nagmamanage po ng farm niya. Ano na po sila sa dulo. Hindi po tayo nakasama kasi nauna po sila at na-amaze po tayo. Nag-picture po muna kami bago ako pumunta dito doon sa kanila guys. So mamit natin yung engineer na kanina. So very humble po si Sir Agbayani. Siya po yung may-ari ng Yummy Rice. So diba, kumakain tayo ng Yummy Rice, di natin alam kung sino yung may-ari. Ngayon nakikidala po natin yung may-ari at nagpa-picture pa po ako guys. Alam nyo guys, yung Oriental Mindoro ay makikita natin puro lahat palayan yung makikita natin dito. At wala kang makikita nagkakaingin, wala kang makikitang landslide dito. So tapos overflowing yung tubig. Lahat ng tubig dito is libre. So super sarap ng tubig nila dito sa Oriental Mindoro mga ka-farmers kag mga travel. So lahat ng mga crops na dito, may niyog, may mga vegetables, prutas. So lahat ng prutas dito sobrang mura, yung saging, lansones, rambutan. Saka to, yung mga niyog dito sobrang mura guys, tag 5 to 10 pesos na yung presyo ng niyog dito. So lahat ng vegetables nandito din. Mas convenient daw po kay boss na kasi pagka araw-araw na tabas, siyempre ano po sa tao, table, ganyan. Eh, pag ganyan po, kahit isa lang po magkakasama. Ilan po yung baka dito, engineer? Nasa 22 heads po. Matagal na to? Siguro 4 years na. 4 years na po. Nagsimula po ito siguro ng tatlong piraso. Apat na piraso. Yan. Anak na po nila yung... So napoproduce po siya ng first milk? Po? Napoproduce siya ng first milk? Opo. Ay hindi po. Pangkatay siya? Ano lang siya. Kumbaga parang patin nila. Hindi po siya, sa dairy. Okay. Tapos every nagpapalit po ng puro. Para yung mga offspring niya hindi niya na mababahan. Very humble yung may-ari, no? Kumakain ako ng Yummy Rice, ngayon na-meet ko yung may-ari. Di ko alam na nandito para nang gagaling yung Yummy Rice. Opo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun po yung baka. Anong pangalan ng farm na to, sir? Agbayani Farm po. Agbayani Farm. Opo. Pero hindi siya official, sir. Gawa ng kumbaga para extension lang siya ng yung rice mill. Ano lang siya. Sa particular sa baka. Ito po yung mga baka. So nakaka-amaze. Anim lang yung malalaki. Ito. Ito sila guys, yung mga baka nila sa Agbayani Farm. So yung pito dapat kumakain ng 210 kilos. Sabihin, kulang po ang isang... Oo, yung pito, no? Tapos yung maliliit, yung malalaglag. Ang pwedeng gawin dyan, hiwalay yung lalaki ng 3 buwan. Yung buwan. Hiwalay siya, hindi siya isasama sa mga babae. After 3 months, kakapain. Pregnancy diagnosis, lahat ng buntis. Kanya lang dapat meron kayong shoot. Meron kayong shoot. Yun. At ang kakapa dapat experienceado. Kasi kapag riding niya lang, hindi mo naman makikita or malalaman, madadiagnose kung sino yun. Pero yung mga maliliit na sigurado tayo ng dito, pwede yung saksakan lahat ng ivermectin. At the same time, turo ka na ng vitamin D at vitamin B complex. Mga ka-farmers, si Doc Jomar Alvarado, siya yung instant technician. Kasi agriculturist din si Doc Jomar Alvarado. Siya yung naging technician ngayon ng Agbayani Farm kasi may mga dapat gawin na hindi pa nila ginagawa sa baka nila ngayon, mga ka-farmers. Virus yung tunog mo, yung pagkakawin.
Nadukuto din sila, sir, engineer. Meron po dito na. Pero lahat yan, pwedeng turukan ng vitamin A in combination with Digox. Opo. Ang bigay po sa amin ni sir nung nakaraan, meron siyang concentrate na iwari yun. Na ang ano niya is 1/2 teaspoon lang kada araw para doon na lang lalak po sa tubig. Opo. Concentrated. Opo. Ano siya sir ng powder na parang gano'n? Mamaya sir, papakita kami yun. Ito ang Anong first name mo, engineer? Angel Bird po. Bird po na lang. Bird. Limbawa to, engineer, buntis to. Opo. Pero yung kanyang Sabi nga ni, ano pangalan nito? Edwin po. Dito po. Yung si Sir Vincent po. Vincent Pambayari na. Na-stress niya ako yung mga baka. Yung importante, ba? Paano, sir, yung ano? Sabi niya kasi, we will consider yung product for trial. Kayo na kami makikipag-isip yan para isa. Anong product po? Yung product na sinabi namin sa kanya na Yung tatrial dun sa ano, sa Palayan na 1 hectare. Kay ano po, doon sa agriculturist namin. Tingnan natin ma'am, sir, pagbalik natin sa race mo, kung nandun na siya. Kasi ang ano niya, sa ano siya nakadistima ngayon eh. Ay paani kasi. So mga ka-farmers, makikita natin yung mga nyug dito, sobrang daming bunga. Ibig sabihin, sobrang ganda ng lupa nila. Hindi na kakailangan na masyadong i-cultivate kasi hindi natin makikita na acidic yung lupa kasi lahat ng tanim dito maraming bunga. Pati yung nyug, sobrang daming bunga guys. Kahit anong kataas, may bunga pa rin yung nyug nila. Kasama po natin ngayon si Doc Alvarado. Si Engineer. Hello po. Na-amaze talaga kami dito kasi first time ko na nakita yung may-ari ng Yummy Rice. Si Jimmy, single pa. Ay, single ka pa si Engineer? Hanap mo na siyang Ilongga. Ilongga guwapa. Sa Ilo. Ano Ilo. Ilo Ako pa kami. Dito ka na. Dito lang po. Saan ka na tapos? Pero nag-aral ako sir sa Makati po. Makati. University of Makati. Bata pa si sir Mga 20 plus. 20 ano lang ako po. 24. Tagal ka na dito sir, Engineer? Bago lang po. Siguro mga 6 months. May ako nagpasok. Kasi nag-operation ni Sir Vincent. Malaki po talaga. Marami siyang sakop na nalayong doon. Kung sa palayan. So, sa mga, yung recommendation natin sa pagkain, 435 kilograms per day. No? Ito, ilalagay mo lang yung pakain sa... Meron pakainan. Pakainan. Nandun sir. Tapos kakain yung gustong kumain. Basta nakabastado sila sa pagkain. No? Parang ad libitum. Pag naubos yung bago lagyan ulit. Ano po? Pag naubos yun, bago lagyan. Opo. Halimbawa, isang drum muna, tapos naubos, lagyan ulit. 3 drum, basta mag-apot 3 drum. Tatot kalate. 2.7. Alos mga 3 na rin yun. Tatansyahin mo yung paglalagay mo ng ikatlo. Kung hindi na masyado maubos. maubos. Pala umaga, tanghali, hapon. Ay, so yung ano, consider ba yung Umaga, tanghali, hapon. mix? May mix kasi kami na. May mix na ipa kami. Kasama po yung Ipa? kinunan. Opo. Nilalagyan namin ng ipa, ibabaw ng lapir. Ipa talaga? Ipa, ano po siya ng mixer ng ipa, merong mga binlid yan po, ganun. Yung iba, hindi niya nadadigest yung ano. Hindi siya digestible kahit na may mga bakterya sa loob ng ano. Hindi siya kaya. Hindi niya kaya. Kasi masyadong fibrous. Matindi yung fiber ng ano. Yung binlid sana pwede, tsaka yung darak. Kahit yung D2 lang. Yung D2. Mix itong dito. Sa drinking water, sir, may nilalagay kayo? Yung ano po, yung vitamin, anong vitamins ngayon? Yung kung ano yun, yung isang kutsara na ito. Kunin natin ng mayat. A plus B. Maganda sir mag-probiotics, lagay sa tubig. Probiotics. Ang ano po namin ay molasses. Molasses po ang sagana po ng molasses dyan. Okay. Pati po, So saan pa nanggagaling yung molasses nyo? Para kasi parang wala kayong nakikitang tubuhan dito. Iloilo din po, yung nagagaling. Sila ilo. Pag may nagbiyahe po ng truck, backload nun po. Bali, ano yung sa mga
Non-pregnant. Mga maliliit. Kala yung... Pag nawala po yung kulugo ng baka, ano pong kalakalaan niya? Kung kasara yung parang hindi na Kakal daw. Kala lang sir. Bali, 4 yan. Ang kakal lahat. May dalawa Ay, kasi. ayos na yun. Wala na. Yung dito lang sa mata, na ano, pero naliligo ko lagi yung yung Salicylic acid. Ay, kung kung gusto mong tanggalin na lang sir. Pero ako, Ang ginagawa nga namin dito, parang dito nga, dahil wala na akong kasabat, hindi ko kayang... yun lang. Ay, ito ka pala naman doon sa rice mill. Pinugupit namin bago lagyan namin ng silicylic acid, pagkakarado ko. Meron bang barbero dito sir? Para pagupit na lang natin sa May hirap nga. May kakawa din yung mga Kawawa sir, hindi namin sa isang gupitan. Oo. Hindi, kabiyak lang. Abay, dudugin niya. Dugo. Talaga naman, kawawang baka. Salicylic tapos yung ano. Probiotics in drinking water. So kung susundin nyo lang itong 435, kakabayad sigurado. Kasi Antay ko ulang lang yung muna siya tumagat. Alam mo sir, doon sa San Remio Antique, sa 200 na baka, kami nagsusupply ng probiotics. Saka yung probiotics lagay sa drinking water. Sabihin na rin natin. Hindi na sila kinukuto. Naintindihan mo yung ano ko, sir? Yung sulat ko. Lagay ko yung number ko dyan, no, sir. Tapos kayo may kakilala kang dalaga, hindi mo ibibigay yung number ko. Ako, bigyan mo yung number ng dalagat. Ilan yung gusto mo? Ay, nagsusulo ako dito. Tama ko. Padalhan kita ng ilongga. Gusto mo ilongga? Malambing yun. Oh, malambing. Kahit galit yun. Sabi, papatayin kita. Ay, ayaw ko noon. Hugot mo yung dalang malunggay. Doon tayo. Tignan natin yung mga ginagawa dito. Saan kaya naman galing yan sir? Mga kunin. Pagka umingi na yung ano niya. So, ito po yung mga baka nila dito sa Agbayani Farm. Ito po. Na-amaze po tayo kasi hindi lang po Yummy Rice yung product ng ni Sir Agbayani. Pati yung mga baka, may kuprasan pa siya, may nyugan pa siya, may lubi or buko. Ano ba to? Ayan po yung bakahan ni Sir Agbayani sa Agbayani Farm. Siya mismo yung may-ari ng Yummy Rice na kinakain natin dyan sa Iloilo. Okay? Ayan po. So, makikita natin yung bakahan. Makikita natin yung baka. Ayan. Lahat yan ng Hindi ko pala isip pero dapat. Apo. Ayan, Yun na lang po. Yun na lang. Ma'am, anong masabi mo sa mga viewers natin? Mapaki-invite sila dito sa Mindoro. Yan. Na-excite ako. Na-excite siya, na-excite. So very interesting ang ating ang Oriental Mindoro. So please come in and visit us. Yay! Kung ano ito, kung cattle, 1 hanggang 2 kilo kada tumada ng feeds. Ibig sabihin, 20 bags of feeds, 1 kilo hanggang 2 kilo maximum. O kung nagpapakain kayo ng feeds, kapag gumagamit na kayo ng minerals, yung mineral, kahit hindi kayo gumamit dito. O, kasi nagtatrabaho to eh. Yung mineral sabit mo lang dyan. Oo, gagamot mo na yung sarili niya. Oo. Sa asin, kahit hindi ka na maglagay. Kasi nga, bigla na mayat mo wala. Oo, yun, napansin mo. Ano yung sablo? Ano yung sablo na drum, sir? Direct po ito. Na-peer po. Okay. Oo, yun. O, tignan mo, Napier. nakita natin yung naging problema. Pwede ba makita, sir? Yun, pabili ka na engineer. lang ng mineral. May ganito pala. Yung ano, yung gano'n ang Yun, simula nung Napier. So hindi siya fresh na pinapakain.
Kasi yun po ang gawa ng labor extensive kapag yung araw-araw kung ba kayo tatabas. Pag ganito kasi, maano mo yung... Parang solid na siya, no? Tsaka mas maganda yung na-ferment na. Pero mas maganda rin po na sana yung ang baka, may minsan fresh yung kinakain niya. Oo. Kasi kailangan nilang probiotic. Kasi need talaga yung minsan fresh eh. O kaya naman, Mas maganda po yung may fresh na lang. ako pupunta rito, magati tayo. Ito kaya na. Oo, doon sa isa. Para marami tayo. Pwede pagka mayroon na nung naka-asset, pwede na hindi kami pinito. Oo. Ito po ang molasses. Magkano lang yung nakilang Molasses. Sa isang araw, sir, ilang ganito yung mapapakain nyo? Yun, ang ginagawa po namin ngayon, nasa 1 hanggang 2, pero kulang pala yun sa according kay sir. Dapat nasa 3 to 4 pa ang kailangan. Kasi may siya, merong baga kulang yung pakain. Sabay pa kayo. Ito po yung napier. Paano? Babalikan pa. Yung... O sir, So guys, marami kayong alam tungkol sa bakahan. andun na, para Paano mag-alaga ng baka. ma-arrange yun. Konti lang yung mga gano'n. Siyempre marami tayong nalalaman dahil dito nandito kasi si Doc. Yan. Omar. Dito sila pinapakain. Huwag mong palabasin sir ang gili na ng para hindi sila... Ang ginagawa ko naman dito, binubuksan ko yan. Pag-aalis ko hindi nilabo, bago mo alas 9, ininom ng tubig, kakain mo. Ang tagal mo. Hindi ka galit sa plato. Purga, no? Anong, sir, magandang po. Yan po, chocolate. Yung Chocolate na lahat ng mga hindi doon. cow. Kita nyo kay boss. Yan. Pakita mo kay boss, parang carpet. Chocolate within cow. Yung ano? Tapos yung sir, yung recommendation ko na kung gusto nilang kapain yung mga gusto or hindi, para mapurga nila yung dapat na purgahin na walang laman naman. Kaya Pero lang, yung 3 months. mga guya po, ano yan? Yung mga kuya, lunch yun. Saka vitamin D complex, saka vitamin A, D, lahat sila pwede turukan. Pero maganda, makausap din natin si Agri. Gusto yan, bakit naman mag-ano? Yun ka, no? Di pagkakalagay ko ng na pier, dinidilig ko ng molasses yan, isang ligalira lang lahat. Bago lumagay ako ng pack. Tapos doon sila umiinom, engineer. Kahit huwag ka maglagay ng asin sa sir. Okay na po. Ay, inumin. Pag mayroon na akong dyan, hindi na ako gagamit. Kasi yung asin, pag nasobrahan sa asin, tatay. Ganun siya. Saka yung asin, pampalakas lang uminom. Paano? Oo, saka alam nyo ba na pag nasobrahan ka ng asin, nasisiraan ba ito? Nilalagay ko lang ng mga molasses, yun pa rin, bulo. Press. Kaya marami palang bato doon. Ito lang pagkain sa yung mineral eh. Tapat mo yun. Pansin ko nga, hindi ka ba muna yung tangier na ilang buwan na pa? Oo, yung una. Yung mula noon. Nung nawala ito. Hindi na modernize sa Order na lang ng gano'n. Isa sa naman sa nakikita mo ba, sumapaya. Tapos Wala tayo noon, June pa eh. Oo, din pa. June pa yun, wala na kami. Tapos ang ginawa na substitute doon, sir, naglatag lang kami dito ng asin. Yan, nilalagay ko ng Asin lang mismo. asin. Pampalakas lang. Uminom. Uminom. Opo, Asin. Malakas lang yun. Ano yun? Wala. Pero pag mayroon na tayo itong, hindi na. Mas maganda may kompleto kasi yun eh. Di ba pa may Oo, may minerals na, may vitamina pa, tsaka may asin pa. Oo. Mga Hindi tayo urea, gagamit kasi. D1 mix, tsaka ano yun eh. Kompleto yun. Asin. Tsaka ano siya, in right amount. Opo, yun. May formulation. Ganun siya. Kaysa sa tansya-tansya na asin. Yun po yung dalawa naming Yan, wala namin infected na Yun. Yung magaganda na. Yun pala sir eh. Yun na. Parang nag-aabang ng mga binata at saka dalaga sir doon ah. Palagi na sa kanya, nagbibilang ng ban. Lagi po yun dyan. Nagbibilang ng ban. Dahil sa kasada. So Doc, anong ma-advise mo sa nagbabaka? Ano ba yung mga sakit na pwedeng makuha ng mga baka? Karamihan yung yung pagtatae kapag ka umuulan yan, nagtatae sila. Tapos yung ephemeral fever,
pagka sumasapit na yung bare months, Okay. nag-uulan, tapos umaaraw. Actually sir, naranasan din ng dalawa namin doon. Kasi may nawalay po kami dalawa dito na turo. Oo. Sinala namin doon ginawang partner. Yun po ang nangyari sa kanya. Ephemeral. Parang ano, yung halos hindi siya makatayo. Tapos may sipon siya yung hinila. Pinuntahan siya nung ano sir. May hinila nung sobrang haba nung sipon. Ephemeral fever or 3-day sickness. Yun yung madalas na tamaan sila. Ngayon, kapag napabayaan, magkakaroon ng secondary bacterial infection. Hindi natatayo, magkakaroon ng bed sore or yung magiging lame na sila, yung paa, hindi na igagalaw. Kasi mahinang loob ng baka. Pero madaling gamutin. Basta at the onset of the disease. Alam mo. O, duruan na kagad, injection na kagad ng pampalipas ng resistensya. Tsaka kung umuulan, huwag mong palabas eh. Mas na dito nakasilong lang sila. Dok, totoo ba yung sabi nila yung baka daw grabe yung resistance sa init? Init. Matibay sila sa Matibay init. sa init. Pero hindi ibig sabihin na Oo. Ibig Yung pag nauna yan, sir, dito talaga yan, tampakin dito. Magulan dito. Pero kasi mayroon mga silong dito. Marami Silong naman talaga. silong. Takbo yan dito pag naulan. Parang alam na nila no, kung saan sila pupunta. Alam, kaya hindi ko sinasara yan. Pag dito po yan, sir, minsan pag umaga, pag yung mga hapon na, isang tawag lang ni... Ang tawag ko lang ay, takbuhan Hindi lang device yan dahil nakikita mo. Anong tawag mo sa kanila, sir? Boses eh. Kasi sa amin pag sa Kalabaw, sabi namin, aw! Aw! Yung sa baka. Yan naman eh, pag ako humiyaw, nakakapakita nila ng boses ko. Tinatawagan yung boses eh. Dati yung binabantayan kong kalabaw, yung kalabaw ng lulo ko, 25 sila. Tatlo kaming nagbabantay. Yung bakiro yung tawag, bakiro. Aw! Sabi namin, aw! Back here! Come here, back! Pero pag maraming tao po, ayaw na. Okay na? Diyan naman yung... Engineer, thank you ha. Pag-invite ng mga viewers ko, Engineer. Hello po. Ano pong pangalan ng vlog? Farmers and Travel TV. Hello po. Please like and share. Nakahapak pa ko ng tayo, ma'am. Sige sir, Engineer, invite mo sila ulit, Engineer. Please like and share Farmer and Travels TV. TV, oo. Hello po. Thank you, Engineer. Yan. Sa sobra natin vlog mga ka-farmers, kayo mga travel, nakaapak po ng tayo ng baka. So marami pa tayong mga challenges na madadaanan sa pag-vlog natin na yun, no? So hanggang dito na tayo mga ka-farmers, kayo mga travel. Diyos ko. Yung mga papakalso baga. Ito, paghanapan ko po ng chicks. Huwag lang yung malambot. Ay, siyempre, babae talaga yung bibigay ko sa iyo, sir. Ilongga yung bibigay ko sa iyo. Sige. Pakilala ulit, anong full name? Edwin Estelio. Oh, yan si Sir Edwin Estelio. Hanapin natin ng chicks yan dito, doon sa Iloilo. Dalihin ko talaga dito, sir. Damo? Damo. Okay, bye.